Magandang hapon po, Sandro Ochoa po from Billionaire News Channel. With the recent arrest ni former President Rodrigo Duterte, may epekto po ba ito sa kampanya ng alyansa? Ang alyansa ay nanatiling nakatutok doon sa araw-araw na mga suliranin ng ating mga kababayan, tulad ng trabaho, pangkabuhayan. So yun po ang pinapaliwanag ng alyansa at yun po ang tinututukan natin. Hindi po tayo dapat mawalan ng focus dahil yun po ang mga suliranin na dapat resolbahan para guminhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Meron pa pong gustong mag-comment. Sir, nanggagaling po kasi yung tanong, yung context, doon sa hindi po pagsipot ni Senator Amy Marcos ngayon because she made a stand. So baka po ba in the future, baka if in case na meron pong other issues, meron pong hindi rin umattend na member ng alyansa? Kami lagi kami nandito eh. Lagi nyo nakikita. Tulad ng sabi ni Senping, sila naman na nandito, lagi naman nandito. Dahil napakahalaga na mapuntahan ang iba't ibang lugar kasi at ang iba't ibang lugar may iba't ibang peculiarities na mga problema. Though it's always kabuhayan ng tao, trabaho, pero may mga unique na mga bagay na dapat makita doon sa lugar din. Kaya kami nag-ikot because ang pagpunta naman namin dito ay hindi lang yung rally. Kung mapapansin nyo, yung iba sa kanila nagpupunta sa palengke tour, nakikipag-usap sa mga tao para malaman talaga from the grounds kung ano yung problema ng ating mga kababayan na dapat solusyonan kapag sila po ay pinapalari na manalo. Sir, so meron or wala? Can we categorically say kung meron o walang epekto? Ako, I'll be honest with you, no? Siyempre merong epekto kasi hindi natin maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte, rightly or wrongly, siyempre, nandun yung kanilang sentimiento para sa kanya. But tayo naman, instead na tumulong tayong mag-escalate, no? Makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness, mas maganda siguro tumulong na lang tayo mag-de-escalate kasi naandyan na yan and ako I would suggest na ang government at the very least dapat gawin nila, ipakita nila yung standard na tulong na ginagawa ng gobyerno na maski sinong Pilipino, kapwa Pilipino na nasa labas ng bansa, nangangailangan ng tulong, maghatid ng tulong. Tulad ng ginawa ng embahada natin do sa the Netherlands, di ba? Agad-agad, hindi naman nanghihingi ng tulong yung party ni President Duterte nung dumating doon. Pero alam nila, 3 degrees centigrade yung temperature do sa Rotterdam, do sa The Hague. Agad-agad, nag-procure sila ng mga clothings na para sa panlamig at binigay nila. Hindi lamang kay former President Duterte, kundi pati yung kasama na sina E.S. Mediardia. Ganon dapat yung attitude ng government. Kasi maski nga yung convicted na at for execution na at minsan ang biktima nila sa abroad Pilipino rin, tinutulungan pa rin ng ating government as a matter of policy and as a matter of our time-honored culture ng mga Pilipino na pagkakapwa mo Pilipino, lalo na pag nasa labas ng bansa, dapat nandyan lagi yung tulong na ino-offer natin at binibigay talaga. So there's so many ways of helping him di ba? Hindi lang yung legal or financial kasi yun nga, baka medyo awkward yung situation, but there's so many ways. Yung help can come in so many forms and maybe extended in so many ways na maipakita mo yung pagmamalasakit mo sa kapwa Pilipino, hindi lamang sa isang dating Pangulo, kundi sa bawat Pilipino na beyond our jurisdiction nahaharap sa problema. Thank you. Next question. Meron pa? Okay, next question. Hi sir and ma'am, Mean po from TV5. Asking on behalf na po ako ng Senate reporters in relation po to Sandro's question. May we get the reaction or stand ng bawat po kandidato ng alyansa on FPRRD's arrest? Do you agree with what PBBM did? Inalaw yung pag-aresto? May mga negative response po na dapat hindi inalaw given the age and the health. Pwede po malaman ang stand po ninyo. Okay, anyone from our senators?
Walang tama o mali na response dyan eh. Alam mo, pinakamagandang response dyan sa not to respond. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, merong mong pipinta sa'yo eh. Ako sa akin, merong mas magandang issue na dapat talakayin natin. Ano sabi ng Supreme Court nung umaangal kami sa Senate na dapat kapag ang isang treaty binawi ng Pangulo, dapat i-ratify din ng Senado muna. Dahil ni-ratify nila for confirmation eh. Naniniwala kami noon nung nasa Senado, lalo na nung Senate President ako, na dapat pagka ni-ratify namin at gusto natin bumitaw, dapat kami rin ang bibitaw. Ganon yung thinking ko. Ako, mas magandang kontrobersya pag-usapan yan eh, kaysa dito sa tinatanong ninyo eh. Mas issue yan. Kasi before, if you will recall, President Duterte recalled us from the BFA. Naalala niyo yun? Di ba? Tapos kami, may mga nag-file sa amin ng mga senador, nag-file sa Supreme Court may tawag dun eh. Ano may tawag natin dun eh? Declaratory relief. Di ba? Kung tama o hindi, na dapat ba, ay ratify mo na namin. Kami nag-approve ng BFA. Hindi kami na dapat nabubunot. Yan ang sinasabi namin. Later on, what happened was the Supreme Court dismissed. Bakit? Binawi ni President Duterte. Binawi niya yung withdrawal. Remember? Ngayon naman, ito, nakabitin yan. Kine-question din namin yung ICC dati nung nandun pa ako eh. Yung pagkaka-withdraw ng Presidente. Yung ba, dapat ang Senado mag-withdraw? Or hindi? Hindi ata dinesisyon ng Supreme Court, if I recall it right now. Medyo maganda pa naman ang memorya ko. Dinismiss because of some issue. Or parang, I don't recall the exact decision, pero alam ko, tinake up namin yun eh. So, as of now, yan ang magandang pag-usapan pa. Sapagkat wala naman tayo magagawa doon sa issue na tinatanong ninyo eh. Ano yan eh, no win perspective yan, I assure you. But sirs and ma'am, tingin niyo ba may epekto sa inyong kandidatura yung nangyaring pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets? So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina, no, na sabi ko, I'll be very honest, may epekto talaga. Kasi hindi na maikakaila na marami rin siyang supporters, especially in Mindanao and even in the Visayas. So, meron, actually. Ngayon, ang tanong mo kung mali o tama, only time will tell. Hindi yan masasagot ngayon. Yung history books na magsasabi dyan, saka palang malalaman niya kung tama o mali pagdating ng takdang panahon. Yung takdang panahon na yun, hindi ngayon. Isa pa po, lumulutang din po ngayon yung sinasabing kailangan na po nating bumalik sa ICC after what happened. Especially the lawyers po. And sir, of course. Ako, personal ito, opinion, na sagot ko na rito dati. Yung International Criminal Court is the global court for the powerless, meaning court of last resort. Yung kanilang general jurisdiction, ito yung nagdidil sa mga war crimes, genocide, crimes against humanity. Doon nakapokus yung kanilang jurisdiction. And halimbawang ma-invade tayo ng ibang bansa, without referring to any particular country. Baka kung hindi tayo membro, hindi tayo makasik ng redress o hindi tayo makapag-complain kasi hindi tayo recognize kung sakali mayroong mga war crimes na nakomit dito nung bansang hypothetical ito na mag-i-invade. So ako ang personal opinion ko, we should rejoin yung and I limit my answer to my personal opinion na sabi ko global court for the powerless. Ito yung universally abhorred crimes committed against
a group of people. Binanggit ko na, genocide, and so forth and so on. So, yon, very strong ang ano ko rito, we should rejoin. Other senators po, other senatorial candidates po. Thank you. Siguro po, going back to your previous question and relating it to the previous answers, I, as a member of this, as a member of the Senate right now, I would have to personally commend our embassy in The Hague for the efforts done and for following the mandate of the Vienna Convention on Consular Relations by providing the necessary assistance to President Duterte. Tama po yun. Trabaho po yun. Kahit sinong Pilipino, tulungan nila. On a personal note, tayo po ay nalungkot din. Tayo po ay nag-alay din ng dasal. Hindi lang para kay Presidente Duterte, kundi sa bansang Pilipinas. Third, as a lawyer, and I'm sure the former president has his own legal team, there are avenues to be pursued. They can invoke Article 60 of the Rome Statute that can provide an interim release pending trial. Bahala na yung abogado niya. So yan naman po ay may mga paraan kung pwedeng nakalagay po doon na pag may edad na o may sakit, pwedeng i-house arrest sa The Hague. So yun po ay on the legal side. But all of this, including your second question, would have to be tackled by the 20th Congress kasi kakailanganin din ng ratification ng Senado kung kailangan bumalik sa ICC. Yun lang po siguro ang posisyon ko doon. Thank you, sir. Sen. Tulfo po. Sa akin siguro, definitely, there should be public consultation. To start with, yung ating mga mambabatas, mga district lawmakers, senators, before we have to talk about it, tackle it, para we can hear the clamor of the public. Sino ba may gusto, sino hindi, so that we would know. Mahirap lang po. Actually, we are representatives of the people, so we want to hear their voices. Pangalawa, yung epekto you were asking kanina, I really don't know. Maybe. So we have to look siguro at towards the end of this month. Lastly, marami yung chatter sa social media. Nakita mo yung pros and cons, yung mga pro Duterte, yung kontra Duterte, nag-aaway-away sa social media. Masasabi ko lamang ho, and then the former president is still a Filipino, di po ba? So dapat ho bigyan pa rin siya ng tulong ng gobyerno natin ng bahada ho natin. Kasi tulad po ng ibang Ako ginagawa kayo sa so dumating si Secretary of Police habang mga ay may ibang organisasyon lokal na nasyonal ay mo ginian na natamo. Kaibigan po tayo kaibigan po muna the former president, let's all remember, is still a Filipino. Naresto nga po, dinala sa Hague, but it doesn't mean to say na we should not accord him as a Filipino. Kasi meron po tayo mga OFWs na may mga kaso, convicted, but we still accord them
all the legal means, lahat ng kailangan. Kung dadalhin yung pamilya sa abroad, dinadala ng gobyerno natin, ng OWA, ng DFA. So why shouldn't we still accord the same treatment to this person? Pangalawa po, the point is, sabi na rin ng ICC, former President Rodrigo Duterte remains innocent until proven guilty. Unfortunately, may nababasa po ako sa social media na tama lang yan, etc. Doon mo nag-aaway yung dalawang grupo. Pero kung ako ang tatanungin mo, let justice takes its due course. Kailangan ho natin yung korte, wag ho tayo sa atin. Noong panahon ng COVID, lahat naging doktor. Nung bumagsak po yung tulay sa Nabangan, lahat naging engineer. Ngayon naman ho, lahat attorney. Kahit naman, hindi pa nga nakapagtapos sa kapag-aral, lahat ay attorney na may opinion. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo, dahil lahat naman ho tayo ay mga miron. Wag ho natin yung opinion natin, itatulong natin sa social media, this and that. Kasi ang problema ho, lalong nagugulo. Wag na ho natin dagdagan yung problema ng bayan. Besides, ang problema po na ito is just part of Philippine politics, political problem to issue. We have other problems. We have economic problems, we have healthcare problems, we have corruption problems that we have to deal now. Okay, yan na. Okay. Siguro naman po, maliit lang ang makakapagsabi. Ganito po kami sa mga nang... Hello? Okay. So siguro, yun nga, ulitin ko po manhid lang naman siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay hindi kita boto kasi nasa alyansa ka. I think isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin hustisya. And I believe that the ICC is the right avenue and be impartial and will be fair. Kung ano man po ang magiging desisyon ICC, matagal pa yan mangyayari bago pagkaroon ng desisyon. It is something that we expect to be fair. Kasi hindi natin kayang impluwensyahan ang ICC. Hindi yan kayang impluwensyahan ng kahit sino man, masalo na dito sa Pilipinas. I think we have to trust the ICC, we have to trust the process. So again, question kung tama po ba yung pag-aresto, it is not for us to say because it is a legal question. Kung tama ba o hindi po para sa mga senatorial candidates ang sumagot ng tanong na yun. But I'm hoping naman po sa lahat po ng mga botante, go beyond whether we are pro-Marcos or we are pro-Duterte. What do we stand for? Kami. Ano ba ang what do we bring to the table? Ano ba ang tinatayuan namin? Hindi ho po pwedeng, kasi nakadikit ka dito. Ayaw ko sa'yo. It reminds me of nung RH bill. It's either you are pro-RH or you are pro-life. Parang ganun yung nangyari nung sa RH bill noong 2000, nung dinidinig yung RH bill. It is beyond that. Hindi naman ho kami, yes, we are part of the administration, but we are individuals in a group. So sana naman po dun sa mga botante, we're not talking about kung pro-Marcos ka ba o pro-Duterte ka, kung pink ka ba, kung dilaw ka ba, kung green ka ba, kung red ka ba. At the end of the day, ang gusto po natin, tama po nga si Sen. Erwin,
ano ba ang pwede naming ibigay sa mga kababayan po natin? Wag ho masyadong simplistic yung yung explanation kung bakit iboboto ko to kasi kung ano man ang kulay niya. So yun yung sana ang mensahe para sa lahat ng medyo mainit kasi yung mainit ang mga ulo ng mga tao. Pero sana bigyan natin ng pagkakataon yung ICC na alam naman natin na magiging patas. Para hindi naman nga sinasabi na guilty siya. Kaya nga may proseso, kaya nga may trial. So bigyan natin yun ng pagkakataon. Thank you. Before we continue, I'd like to welcome. I apologize for being late. Okay? Okay. Tinanong ko ho kung ano yung huling katanungan. Siguro it's about the current issue that is nangyayari po sa ating bansa ngayon. Gusto ko lang ipaliwanag sa ating mga kababayan na ang ating gobyerno ay 3 haligi. No? Nakabase ito sa 3 haligi. Kung tatanggalin mo isang haligi dito, babaksak ang gobyerno. Anong haligi yun? Ang tigagawa ng batas. This is the legislature. Ang Kongreso, ang Senado, ang Konseho, Provincial Board Member, etc. Pagkatapos, ang tiga-implementa ng batas. Ang Presidente, ang Gobernador, ang Mayor, etc. si Kapitan. At kung nakakagulo yung dalawa, nakakagulo, may pangatlong haligi. Ano yun? Ang Hudikatura, ang Judge. Under the Constitution, they are co-equal branches of government. Co-equal. It makes sure na kung anong gulo nangyayari ngayon, at the end of the day, there is a process. At ang prosesong yan, at the end of the day, ang judiciary ang maghuhusga whether tama ito o hindi. Nasa ganung ang ating bansa ay nasa ganung katayuan na po, mga kababayan. In fact, kung hindi ako nagkakamali, marami na ho nag-file ng kaso about the Supreme Court. 3 issues or 4 issues ni-raise lahat ngayon. And as I am talking right now, ito'y nililitis ng Korte Suprema, pinakikinggan, and anything we say will be sub judice. Ang sa akin lang, I know emotions are so high right now, but let's believe in the process of our government, of our Constitution. Pabayaan po natin maghusga ang Supreme Court po rito. That is my take on that. Pangalawa, apektado ba kami? Well, personally, I will say yes. Because right now, it's an emotional issue. Pero sana, let's not focus on the fact that kami rito ay tumatakbo for a senatorial position. Ang gagawa programa for the next 6 years for our country. Sana tignan natin ang programa nila lahat. No? Na ibibigay po natin. Because at stake, it's really the future of our country. Yun lang po. Magandang hapon po. Thank you. Media partners, that was dating DILG Secretary, MNDA Chairman, Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong. Taong uunahin ko, number 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Benhur Abalos. So, next question. Good afternoon po sa buong alyansa. Elson Kismorio po ng Manila Bulletin. If I may direct my question po to our campaign manager, kay Kong Toby po. Kong, it's been 1 month since nag-start po yung kampanya. I think it's a good time for an assessment. Sa mga survey po, we see na it's either 8 or 10 po na alyansa bets ang nakakapasok sa winner circle. So, are you satisfied with this? And compared po sa pakiramdam nyo noong February, compared sa ngayon, mas confident po ba kayo? Ambe. So, unang-una, siyempre, nakaisang buwan na tayo, so napakagandang opportunity at tutuloy-tuloy lang namin ito dahil nakita naman natin maganda, no? With regards to the surveys, yan po yung maganda dun sa legitimate surveys, nakikita po natin kung ano yung mga dapat areas na improve natin para mas gumanda po at mas marami po sa ating mga kandidato ang makapasok doon sa Magic 12. So, pinag-aaralan po natin yung legitimate surveys to give us a guide, no? Kasi yung survey is a snapshot of what was yesterday, kung ano yung nung nakaraan, nung pinunan yung surveys. Pero may pa tayong higit na
60 days para mag-adjust. No? So kung ano po yung necessary adjustments, of course, it's not only up to me. I also consult our candidates kung ano sa tingin nila yung mas mabuti para mas malaman ng ating mga kababayan yung plataforma ng bawat kandidato. Dahil kami po ay kumpiyansa na kung malalaman yung plataforma ng bawat kandidato, more than qualified po yung ating mga kandidato. So, salamat. Pero satisfied po kayo doon sa results po ngayon? Ganito lang, gawin natin. Alam nyo, pag eleksyon, it's not whether you're satisfied or not. Siyempre, meron tayong 12 kandidato. No? So, pagsisikapan po talaga natin at may panahon pa para humabol at makilala ng ating mga kababayan yung ating mga kandidato. Last po, will there be a radical change in your strategy po moving forward? Wala naman pong radical change. Siguro may minor tweaks in the strategies depending on the assessment, no, of our team and of course the inputs of the candidates and the inputs of the campaign team of the candidates. Thank you po. Salamat. Okay, other responses from our candidates? Okay, next question. Hi, good afternoon po. Melalas Moras from PTV4. Since nasa Tacloban City po tayo at alam naman natin pagka nabanggit yung Tacloban, nagbabalik sa alaala ng publiko yung Super Typhoon Yolanda. May I just ask lang po ano po yung mga naiisip nating measures pa para lang maibahagi sa ating mga kababayan para mapaigting pa yung pagtugon ng gobyerno sa climate change and if may measures din tayo para matulungan pa yung pag-asa. Ako, maski hindi mo ko ituro, parang ako yung tinatanong mo. Anyway, one very important lesson that I learned, noong ako yung pinag-handle ni dati Pangulong Pinoy na maging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Liwanagin ko lang po, wala akong implementing authority. Ang binigay sa akin mandato, mag-prepare ng Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Yun lang po. At i-coordinate lahat ng galaw ng mga national agencies at saka ng local government units. Inisis ko po noon sa unang cabinet meeting na kung pwedeng involve ang private sector, pati mga NGOs, bilaterals, multilaterals. Initially, ayaw po ni President Pinoy yun, pero pinaglaban ko po at kinalapit ko si NEDA Secretary Balisacan dahil yung pinaprepare na RAY, yung parang framework para sa Yolanda, wala akong nakita ang pribadong sector. And true enough, nung pinayagan na mag-participate ang private sector, mga multilaterals like JICA, USAID, UNDP, COICA, lahat na, Red Crescent, ang ganda na naging resulta. So isa na ang lesson na mapa national government man o mapa local government, indispensable talaga ang participation ng private sector. Kung hindi siguro sa participation ng private sector, baka lalo natagalan yung mga proyekto na nakabinbin. Isang example, yung Eastern Visayas Regional Medical Center. Yan, talagang walang participation ng government na rehabilitate, na itayo dahil doon sa Bloomberry ni Mr. Ricky Razon. Yung CSR, Corporate Social Responsibility, yun ang ginamit dyan. At napakarami pa mga proyekto rito. Alam nyo, nung nanombrahan kasi ako December 10, more than 1 month after November 8, nang hinagupit ng Yolanda yung 171 cities and municipalities. Imagine, yung swath of destruction, napakalawak. Pero sa tulong ng private sector, inipon namin sila sa isang pagtitipon at pinarti-parti namin, tawag namin doon mga development sector, at saka yung mga, kung ano mga area ang gusto nilang hawakan. SM, magkapatid na Sobel de Ayala, Aboitiz, you name the captains of the industry, nandun sila. At more than willing sila gumastos sa sarili nilang pera from their corporate social responsibility at mahigit pa. Yung iba talagang out of pocket na. Maganda yung naging resulta. At kanina nga, trip down memory lane ako Parang napaka-nostalgic yung aking pagbalik uli dito. At nakita ko yung mga familiar faces. Yung mga mayors, marami lumapit sa akin, governors, nagpapasalamat. Ibig sabihin, yung naging resulta ng aming trabaho, in spite of so many mga shortage ng resources, maibahagi ko lang sa inyo na nagtrabaho kami ng 4 na buwan ng walang sweldo.
Kasi yun ang naisip ko kung bakit kailangan ng pribadong sektor. Kasi kung government lang, sa bureaucracy lang, bureaucratic red tape lang, wala na. Baka lalong marami pang namatay. Alam niyo, 6,300 yung namatay, 1,000 mahigit yung nawawala, mahigit 18,000 yung injured, at yung destruction sa estimate namin sa aming rehabilitation program o plan, 170 billion pesos. Yun ang dapat ginastos. Accountability and Transparency Hub for Yolanda. Empathy. Napaganda nun. Dapat yun na i-sustain, na institutionalize kasi geotag map based po yun. Lahat ng proyekto, kung ngayon gagamitin, even during normal times, lahat ng proyekto makikita ninyo ng media, ng publiko, anong status ng school building, status ng tulay, status ng bahay. Wala, hindi po nagamit. Parang nasa dustbin nung iniwanan namin. So wala naman tayong sinisising gobyerno kung bakit hindi nagamit yun. But you know, things happen. But yun ang natutunan ko. Hindi kakayanin ng gobyerno ang lalo na kung mayroong crisis tulad ng kasing hindi ng Typhoon Yolanda. Okay. Nung ako'y secretary ng DILG, we have this program, it's called BISTO program. Ito po yung protocols na ginagawa ng lahat ng mga LGUs on the ground, from the barangay level to the mayors to the governors. And since Yolanda, it has been very, very effective. Ito po yung Biblia. For example, parating pa lang ang bagyo, it's about 200 kilometers away. Meron ka ng protocol kung ano mo gagawin. You have to organize kaagad yung local disaster mo, etc. etc. Medyo palapit na, naghahanda ka na ng mga tubig, evacuation, etc. At kung medyo malapit, evacuation na yan. No? So this listo has been very, very effective at tingin ko dahil may bagong, because of climate change, may bagong phenomenon, yung shear line. Itong mga shear line na ito yung maaraw ngayon, biglang bubuhos ng 3 buwan equivalent ng tubig, no, nakakabigla. If I may, ang suggestion ko talaga, itong mga evacuation zone centers, dapat ito ipalaganap lalo na sa mga lugar talaga ng maraming mga bagyo at iba pa mga calamities, no? Dapat siguro if there's a fund here na pwedeng kunin from the doon na lang para permanent evacuation zone na nandoon na talaga sila. But then it goes without saying, importante mag-invest sa technology. Iba yung early warning devices about tsunami, about this kind of things. Thank you. Okay. Senator Tulfo? Nung tumama ang Yolanda, I was a reporter for TV5. Dito na kami the day before. Actually, may plano talaga. I mean, nag-prepare din ang Leyte. Even the national government. Actually, it was Secretary Marcos going around that time. Tinuro sa amin kami mga reporter na dito mga preposition yung mga dump truck, dito kami baha, dito yung mga Baka yung pwede kayo. backhoe. We're ready. So, just in case. But then again, the following day, nung tumama na yung bagyo, lahat ng mga dapat operator ng heavy equipment, mga first responders, hindi dumating because biktima din sila. I think the government learned its lesson. From then on after that, tinignan nila na dapat yung first responder or first responders hindi lang limited sa province o sa town, kundi mas lawakan pa ang radius. It should come from Cebu, it should come from Dumaguete, para pwede silang matulungan kung sakasakaling na-cripple na yung mga emergency personnel sa lugar na yun. And that's what happened to Tacloban that day. Walang gumalaw for 24 hours, walang mga first responders. Dahil yung mga first responders either namatay o namatayan. So unahin mo lang yung pamilya nila. Yun ang nakita namin as we were covering back then yung problema na yun. Second, siguro, and that's also the reason why nauso din yung prepositioning of relief goods. Kasi nag-aantay pa sa ilang mga probinsya sa labas ng Tacloban, Leyte,
kailangan siguro, kaya nga yung dapat i-proposal ko, if I will be able and make it this 2025 elections, I will really insist on DSWD to preposition yung mga relief goods na in every town, in every city, meron dapat. Problema kasi hindi magawa yun dahil may mga policies na kailangan maganda yung lalagyan ng mga food packs, yung mga relief items, dapat alisin na muna yung para yung mayor, meron siyang disposition immediately after ng, or kahit na during calamities, bagyo, na ibibigay niya na yung kailangan ng kanyang constituents and not waiting coming from the regional office ng DSWD. Dapat doon na. Thank you. The DOST and the DOT are pushing to develop science tourism in Leyte and some other provinces here in Eastern Visayas to position these areas as a potential educational tourism destination. My question is, what can you do to help it to become a potential destination where science meets adventure? Thank you. Senator? Always updated for research and development. Hello. I have always advocated in supporting research and development. Even in the budget deliberations, I've always introduced amendments to augment the budget of DOST and other similar agencies of government. Kasi very important talaga yung research and development. So, I will support yung initiative ng science tourism in this part of the country. Yeah. We'll make sure that if God permitting we're elected into the Senate once again, we'll make sure that the budget for these projects are well placed and executed well. If I may add, you have three big universities here: Eastern Visayas State. You have a big University of the Philippines and one more. Isa po ako dun sa nag-author nung pagtatayo ngayon ng bagong universidad, yung Polytechnic University of the Philippines, dito po sa Leyte. At yun po siguro magpapatunay na pag marami tayong mga papantasan, marami tayong sentro ng agham, ito po yung magtutulak sa mga gawain. Kasama po yung IT, yung Leyte IT Park na kinukonceptualize. So lahat po ito pag pinagsama-sama sa tulong na rin ng DOST at yung mga tamang pagbibigay ng resources, siguro will really make this area a hub for science and tourism, especially with geothermal energy here being present and a lot of other climate change laboratories that can be seen and harnessed. Okay. We go to the next ano. Ako po si Evelyn Bacol of ATV 24. Ang tanong ko po ay, kung kayo po ay bigyan ng pagkakataong maupo sa pwesto, ano ang inyong gagawin upang matulungan ang buong Eastern Visayas? Anyone? The senators? It's the same, it's actually the same banana. You see, the single most important piece of legislation that Congress must pass, both the House of Representatives and the Senate, is the budget. So doon magkakatalo lahat yan eh. Because if the budget is placed for these projects, for Eastern Visayas, you can be sure that if we are there and we're able to monitor well the budget, then we will be able to help the entire country. Like for example, in this case, yung Causeway, what do you call this? Yung Causeway project. You know, we'll make sure that it is completed. Thank you. Okay. More from the senators? Siguro po, we support the construction of the second San Juanico Bridge.
yung sa BAT, anong pangalan naman yan? BAN will end up in connecting Samarin Leyte. It's just a 1.2 kilometer stretch that would really provide relief for the existing San Juanico Bridge. Medyo luma na yung San Juanico eh. May mga footages nga na kailangan i-retrofit. So, yung malalaking truck siguro doon sa bagong bridge, we will support that initiative. Okay, next. Meron? More? Yeah, let me just add. All of this, like yung sa DICT, nabanggit kanina, first question, promote tourism, tapos itong about agriculture. Bottom line is, it's all about funding. It's all about budget. Right budgeting. Siguro naman, if we get the chance to be in Congress, lalo na itong grupo na ito, we will particularly scrutinize the budget for next year. Hindi pwede na. So we have to really scrutinize it para naman and there's accountability. It's what we have to do and it's what we have to focus next year para wala akong masabing taong bayan at masiguro that the funds really go where it should. Yun lamang po, yun po yung bottom line. Salamat po. Ako sa track record, when I was CPNP, I institutionalized yung bottom-up budgeting, no, to the tune of 15% or 1585. 15% sa headquarters, 85% sa frontline units. In the same vein, yung sa budget, kasi lagi na lamang 20% to 25% lang yung na-adapt do sa National Expenditure Program plus yung sa GAA mismo, yung nanggagaling sa mga local development councils. No? We have always fought to reverse, not necessarily reverse, but at least man lang, increase man lang natin ng to 40%. Ano? Wag na yung 50-50 kasi marami ring obligations yung na mga national agencies. But you know, yung foundation ng ating development programs, infrastructure, livelihood, and so forth and so on, dapat nanggagaling sa mga local development councils. Yung initiative nila in framing their local development plans. Hindi yung 20% lamang lagi yung ang ina-adapt sa output ng mga regional development councils. The President has started giving importance or significance to the regional development councils by way of Executive Order number 82, which he recently issued, na bigyan talaga ng importance yung pinaghihirapan ng mga local development councils na mag-prepare o mag-craft ng kanilang mga local development plans. I think that's the best way to ensure that local government units like the local government units here in Eastern Visayas makapag-avail naman ng grasya from the national budget. More? No more. In addition sa question na kung paano makakatulong yung ating mga kandidato, I think the importance shown by the President today na meron siyang Regional Development Council meeting ngayon, yun po ay konektado sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na talagang kaya napakahalaga yung Regional Development Council dahil dito po binubuo yung mga proyekto na talagang kailangan ng region. No? So hindi siya nagagaling sa national government, kung hindi yung mga stakeholders dun sa region ang nagsasabi kung ano yung mga proyektong napakahalaga sila. And the fact na si Presidente mismo ang mag-attend doon sa Regional Development Council kasama ang ilang cabinet secretary tulad na lang ng ating Secretary of Department of Budget and Management ay pinapakita na napakahalaga nung talagang bottoms-up budgeting na talagang nanggagaling doon sa region kung ano yung talagang kinakailangan lahat. Ang importansya pinakita ng Presidente na siya mismo ang mag-attend doon sa Regional Development Council para madinig yung mga problema ng iba't ibang local government units, yun po ang senyales na talagang
itinutuon sa tamang paggastos ng pondo ng gobyerno yung mga proyektong kinakailangan po dito sa Eastern Visayas. Yun na po. Okay, thank you. Next question. Third question. Good afternoon, Senators from XFM Tacloban. My name is Reggie Navarrete. Yung katanungan ko po ay ganito. Only 20 LGUs in Leyte have applied for Super Health Center funding, with 9 currently operational. How will you encourage more local governments to invest in these vital facilities and ensure accessible, high-quality healthcare for all Leyteños? Anyone, sir? Senator? Anyone? Ms. Abby Binay. Perspektibo po ng isang mayor to Ang reason po kung bakit yung mga LGUs ayaw ng Super Health Center dahil ang gagawin po, tatayuan ng health center, ikaw na maghahanap ng doktor, ikaw maghahanap ng nurse, ikaw na magme-maintain ng facility, and chances are, yung munisipyo na yun or yung LGU na yun ay walang kapasidad. So I think we have to stop the attitude na ginagawa ng DOH na binabagsakan, tapos sasabihin sa LGU, bahala ka na sa buhay mo. The LGUs needs constant support. Hindi pa pwedeng magtatayo lang kayo ng infrastructure, but they do not have the capacity to finance yung operations na pang-araw-araw. So, kailangan tuloy-tuloy po yung suporta ng national sa ating mga LGUs for them to be encouraged to open more super health centers. Kasi they will not be able to afford maintaining a super health center. Saan sila maghahanap ng doktor? Saan sila maghahanap ng nurse? Magkano yung sweldo na pwede nilang ibigay if you're a third-class municipality or you're a fifth-class municipality? So, kailangan i-reassess ng DOH na pwedeng clustering. Kunyari, magsasama yung dalawang munisipyo, mag-share sila sa isang super health center. I mean, there has to be a connection. Kailangan consultation palagi, constant consultation between the DOH and the LGU para ma-encourage nga sila magbukas pa ng super health centers because we know na hindi kaya magbukas ng ospital. Masyadong mahal ang ospital, ang kaya nga nagkaroon ng version ng super health center. So yun yung take ko. Alam nyo, district hospital, ang dami pong mga hospital natin na walang silbi. Dahil wala pong equipment, wala pong mga doktor o nurse useless, nakatiwangwang lang. Nandyan, may ilang probinsya na po ako napuntahan, nakatiwangwang lang ko dyan, display. Meron nga pong gamot para sa ubo, sipon, wala. So how much more, a super health center? Kaya nate-turn off po yung ating mga LGUs. A suggestion ko siguro, if you put up a health center with like what Mayor Abby Binay said, the health center dapat should be run and managed by the DOH, pati mga doktor, mga gamot. Otherwise, para siyang, ang dami nating, hindi na natin po kailangan ng mga super health center. Kasi halos lahat ng bayan may mga ospital, may mga provincial hospital. Ang problema, gamot, hindi na pupunduhan. Yun po ang una dapat ayusin at unahin ng Department of Health. Thank you. Naipasan na natin yung Universal Healthcare Act. Batas na po yun. 3 level yan. Merong low, merong medium, merong high. Hindi ko alam kung anong status na ngayon ng implementation. So in the exercise of oversight, dapat talagang tingnan natin na gawing time-bound yung full implementation of the Universal Healthcare Act. Meaning, pag sinabi natin nasa high level na tayo, lahat ng barangays covered. Meaning, yung national government, by way of the national budget, again, budget talaga yung lifeline ng ating economy, if not the country itself. Dapat talaga tingnan na properly funded yung mga batas na pinasa natin and fully funded at that. Matagal na ipasa yung Universal Healthcare Act, pero yung implementation is one thing. Nung nandun pa kami sa Senate, ang alam ko, hindi na tayo nag-graduate from law.
doon sa pinaka-lowest level, meaning parang selected barangays lang yung parang parang laboratory lang, parang pa-test lang, parang pilot project ng DOH o ng national government. So we'll make sure in the exercise of our oversight function or mandate, especially during budget deliberations, punan natin ng pondo yung pangangailangan para makakomply doon sa batas na ipinasa ng Kongreso. Go to the next question. Good afternoon. I'm Sylvia Abadingo of PRTV and the FMR Tacloban. May mga barangay healthcare workers na nagbo-monitor at nagka-counseling ng health issues sa mga tao sa barangay. Ano naman po ang may tutulong nyo sa mga healthcare workers that will inspire them to continue their volunteer work? Papasa lang namin sa sinabi yung yung mga nakatang for barangay healthcare workers. Alam ko, 3,000 sa mga DHW, sa mga certified 3,500. Yun po ay manggagaling hindi sa pondo ng LGUs, kung hindi sa Department of Health. So hintayin na lang natin na malagdaan niya ng Pangulo at malaking tulong po sa ating mga DHW. Hello. Yeah. Pwede ba request yung technician? Patayin mo na lahat yung mic dahil binuon mo lahat. Di mo inoon yung nagsasalita eh. Yung nagsasalita na lang i-on mo. Patayin mo na iba. Daming microphone dito. Ang gulo yung nakabukas. Technician ako eh. Kaya ako kabisado yun eh. Hello? O, ito na lang. I-off na lang natin lahat. Yan. Okay. Pasa-pasa na lang to. Konti lang naman kami dito eh. Hello? O yan, yan na lang. Wala na rin. Hello? Hello? Ang pangit eh. Hello? Yan. O, ito na lang ha. Mr. Technician, ito na lang po. O, patayin lang po yung iba. Okay, thank you. Good afternoon, sir. Ayunis Oman, DYVL Asyo Radio Tacloban, sister station of Dizarits, Manila. My question is, with the government allocating nearly 4 billion pesos for Tacloban Causeway Project, concerns have been raised about its environmental impact on Cancabato Bay. Now, my question is, how will you balance the infrastructure's development with environmental protection? And what measures should be in place to ensure sustainability and community engagement in such project? Ms. Abby Binay. I think there is a standard policy when it comes to the DNR that there's always public consultation. Importante naman yon in any new projects of that magnitude. So siguro ang kailangan, of course, there will be an environmental impact assessment in any project of this scale. Pero importante siguro na laging merong pagbaba sa community para maintindihan ng komunidad yung issue nung potential issues nung magiging project na ito. But remember that there always has to be a balance. It is a difficult balance between preserving the environment and progress. So kaya nga there's such a word as sustainability. There's always that word of making sure that maayos yung mga projects na ibababa natin sa mga komunidad na ganito. So, there will always be public consultation. And there will always be criticism and opposition to projects like these. Pero I hope that the community can give it a chance.
Kasi para sa kanila din naman yan. Okay, more responses. We have Senator Soto. Kasi in this era of climate change, it is imperative now to consider it always and any infrastructure, especially here in Eastern Visayas, no? Nakita na natin. Pero mas marunong na tayo ngayon, mas iniintindi na natin ngayon yan eh. Hindi katulad ng araw, gawa lang ng gawa, di ba? Manila eh. As sikip ng kalsada eh. Nung ginawa nung unang panahon yun, hindi naiisip na dadami tao eh. Dito ngayon sa mga panahon ngayon, alam na mag-climate change. Alam namin na kailangan ito. And we need also these infrastructures for people to prosper. So, talagang kailangan yung balance. And rest assured, sa amin sa Senado, pagka kami nakabalik, sigurado isa sa mga tatalakayin kagad yan pagka yung mga ganyan, lalo na pag ginagamitan ng pera ng taong bayan. Thank you. Okay, we have Senator Erwin Tulfo. Hindi ho masama na magkaroon ng progress. Pero tama yung mga sinasabi ng mga kasama ko, balanse lang. Unang-una po, before you do that, Kailangan siguro pag-aralan muna kung ano ho yung hello? kung ano ho yung Meron. Ito, meron. Hello? Kasi kailangan there's really a balance of yung sa progress at saka yung environment. Unfortunately, often nakikita ho natin may mga ahensya tayo na hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Agencies that should study, maapektuhan ba ang kalikasan? Agencies such as may mga madi-displace ba na mga mangisda? Take a look at Manila Bay Reclamation. May mga na-displace po ng mga fisher folks. May mga na-displace po ng mga hotel, restaurant workers because of that progress. Dahil ang kapalit naman daw ho ay expansion, economic growth, income para sa City of Pasay, City of Manila. But then again, walang malinaw na solusyon doon sa daan-daang fisherman na nawalan ng trabaho na because nawalan na, nabawasan, naging buhangin yung kanilang pinangingisdaan, mukhang hindi po na-address yung problema na yon. Environment, the same thing. Wala hong nakakasagot. Ang DNR, understudy daw hanggang ngayon, matatapos na lang yung reclamation na yan, understudy pa rin. I think some of our agencies really have to do their job, do their assignment. Kung kailangan po natin ng progress, kailangan din mo siguro talagang pag-aralan. Will it affect the environment? Well, will there be people displaced, fisher folks, kagaya po niyan, yung bridge na yan, yung bay na yan? Definitely may humaapektuhan. Kailangan lang kung pag-aralan ng mabuti kasi sa bandang huli, masisisid muli ang gobyerno. Thank you. More responses from our senators. Okay, so next question from the national media. Magandang hapon po, Senators. Kathleen Forbes from the Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Alam naman po natin na yung bagong administrasyon po ng US, nagpatupad po sila ng freeze doon sa USAID, yung mga programa. Isa po doon sa mga naapektuhang programa ay dito po sa Tacloban, yung Urban Connect and Change. Sakali po na kayo po ay makapasok po sa Senado, ano po yung maaari po ninyong gawin para po maipagpatuloy pa po yung mga programang pinupondahan po ng USAID? At sa tingin niyo po, ano din po yung dapat na maging hakbang ng ating pamahalaan para hindi na po tayo masyadong umaasa po sa mga foreign aid po para po sa mga programa? Okay. Siguro po, ma'am, yung suspension, alam naman natin, temporary lang yan 90 days.
So by April 20, meron ng final decision doon ng Trump administration. In the same manner as may good news naman, na-exempt tayo doon sa freeze doon sa defense, yung 366 million US dollars tuloy pa rin. So we have to wait for that. But at the same time, siguro government should endeavor to seek other avenues, siguro DTI, CDA, yung pribadong sektor para ang alam ko siyam na lungsod yan kabilang ang Tacloban at parang Cagayan de Oro, Tagbilaran. So panahon po siguro para maghanap din tayo ng alternative means para mapondohan yung pagkukulang. But malapit na naman yung April 20. Diba? Kaya na sigurong hintayin din niya. Pero at the same time, maghanap ang DTI, ang CDA at iba pang ahensya. Okay. Other responses? Done. So next question from the national media.